Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Ilang pasahero nangangambang magpasko sa iba't ibang terminal at kalsada dahil sa tumal ng mga biyahe. 2025 National Budget pipirmahan ni Pangulong BBM sa Rizal Day. Higit 20 financial institutions tumugon sa panawagan ng DepEd na pagpapaliban sa pagbabayad ng loans sa mga kawani nito. Sa MBC TV correspondents, 28 anyos na lalaki patay matapos sumalpok sa poste ang minamanehong motorsiklo sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, professional license ni John Amores binawi ng Games and Amusements Board. At sa Showbiz Spotted, the Lightyear Tour sa Pinas ng Big Bang member na si Tae Young kasado na sa Pebrero. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ilang oras bago magpasko, nangangamba ang ilang pasahero na baka sa mga terminal o mismong kalsada na sila makapag Noche Buena. Marami kasi sa kanila ang problemado dahil sa matinding delay sa mga provincial bus na kasalukuyang naiipit sa mga pantalan. Ang pag-iikot ng DZRH News ngayong holiday exodus, idedetalye ni Kyle Bulyas. Maraming pasahero ngayong nangangamba na kung hindi sa mga terminal ay sa gitna na sila ng kanilang biyahe makakapag Noche Buena. Bukod kasi sa pagdagsa ng mga magsisipag-uwian ngayong bisperas ng Pasko, problema nila ngayon ang delayed na pagdating ng mga bus. Sa pag-iikot ni RH5 Val Gonzalez sa Ceres Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, kagabi pa nakapila ang mga pasaherong babiyahe sana pa Iloilo. Bagamat maagang nakapag-book ang mga ito, hindi pa dumadating ang inaasahan nilang 20 bus. Paliwanag naman ang pamunuan ng terminal, naiipit ang mga ito sa Batangas Port. Ganito rin ang dinatnang sitwasyon ni RH52 Edniel Parosa sa BFCT sa Marikina. May ilang mga pasahero anyang higit isang araw nang nag-aantay ng bus na naiipit din sa Batangas. Ang iba sa mga ito ay pinili na lang umuwi pabalik sa kanilang mga tinutuluyan dito sa Metro Manila kaysa sumugal na magpasko sa daan. Bukod dito, inuuna umanong isakay sa mga barko ang mga private vehicles kaysa sa mga pampasaherong bus. Ayon naman sa manager ng Batangas Port na si Joselito Sino Cruz ng Philippine Ports Authority Port Management Office, pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan sa barko. Sa datos ng PPA, mayroon lamang 50 passenger vessels sa kasalukuyan na siyang kulang na kulang tuwing peak season. Tama po, yun po ang aming pong karkula yun. Dapat nga po, lalo na po yung ganitong panahon, talagang kulang na kulang po. Bagamat tumakbo po lahat sila at ginawa natin ang paraan na pabutiin po yung tinatawag na turnaround time, pero kulang ko, hindi po kaya. Samantala, nakapagtala naman ng record high na pumuntang mga pasahero ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Halos 233,000 pasahero kasi ang dumagsa sa terminal hanggang kagabi. Pero sa pag-iikot ni RH15 Gisela Ricafort, maluwag pa rin ang biyahe ngayong bisperas at sa mismong araw ng Pasko. Pero simulaan niya sa 26 hanggang sa 30 ay fully booked na ulit ang mga biyahe. Sa pag-iikot naman ni RH23 Edwin Duque sa Caloocan, dumagsa na rin ang mga pasaherong babiyaheng panorte, partikular na yung mga hindi pa nakakasakay ng bus kagabi. 120 biyahe anya ang panorte habang 60 bus naman ang pabulakan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, problemado ang ilang biyahero matapos pumalo sa panibagong record high ang dagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ang pinakahuling balita sa naturang paliparan, ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle, kamusta na dyan?
Pihit ng nagpuputol-putol ang ating linya, Giselle. Pihit ng konti. Atin hong babalikan ang live report na yan ni Giselle Ricafort sa Ninoy Aquino International Airport. Samantala, mas maraming pasahero ang dumagsa sa mga pantalan ngayong holiday exodus kung ikukumpara sa nakaraang taon. Sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG, tumaas ito ng 12% at inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod na araw. Ang buong detalye tinutukan ni Wina Hesoro. Tumaas ng 12% ang naitalang mga pasahero sa mga pantalan sa bansa kumpara noong 2023. Sa panayam sa damdaming bayan kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Algerica Frente, sinabi nitong noong December 23, 2023, 201,000 ang kanilang naitalang mga pasahero kung saan mas mataas ito sa 227,177 na pasahero ngayong taon. Aniya sa mga ganitong panahon, halos lahat ng mga pantalan ay punong-puno dahil sa mga uuwi sa kani-kanilang probinsya. Inaasahan na rin sa mga susunod na araw at pagdating ng balikan sa mga trabaho ay magsisidagsaan pa rin ang mga pasahero. From 201,000 na pasahero noong December 23, 2023 ay kahapon po nakapagtala po tayo ng 227,177 ng pasahero na kaukulang 12.9% pa increase. At atin pong tinitingnan na baka po sa mga susunod na araw at pagdating po ng balikan, ganun pa rin po ang ating ma-experience na meron pong konting pagtaas ng pasahero na magsibalikan sa kanilang mga trabaho. Dahil ito po yung nakikita nating trend simula po nung heightened alert tayo nung December 20 ay mas mataas po siya ng bahagya doon sa record natin last year. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, atin hong balikan ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport na pumalo sa panibagong record high ang dagsa ng mga pasahero. RH15, Giselle Ricafort. Giselle, kamusta na dyan? Joel, ngayon ng bisperas ng Pasko, wala pa rin puklat ang pagdating ng mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport. Naitala ang record high ng 161,000 pasahero sa paliparan. Sa loob lang yan ng isang araw, mas mataas sa pagtaya ngayong Christmas Exodus. May 81 o 81,000 sa mga ito yung pawang domestic travelers. Ayon sa pamunuan ng Manila International Airport Authority, mas maraming pasahero ngayong Kapaskuhan kumpara noong nagkalipas na taon. Marami pa rin tayong kababayan ang umahabol pa uwi sa probinsya, kagaya ng pamilya ni Ate Angel na magpapasko raw sa Boracay. Kaya lamang ang problema, yung tatlo nilang kaanak nabalaho sa Batangas Port at ang biyahe 24 oras na umanong delay. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. Papunta kami ng Boracay ngayon kasi family bonding. Ayun, kaya kami 24 nag-decide kasi ngayon na talaga nakumpleto yung family kasi kahapon may mga work pa. Yung iba naming family nagbabarko nga lang kaso na-delay sila dun sa may Batangas Port. Inirereklamo ngayon ng mga pasahero sa nasabing daungan ang kawalan umano ng sistema, kaya siksika na tulaga ng mga biyahero papasok ng pantalan. Sinabi ni Batangas Port Manager Joselito Sino Cruz na karamihan sa mga biyahe ang fully booked na, partikular yung malalayong biyahe gaya ng Parumblon at Katiklan. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, Giselle Ricafort. Kasabay naman ng heightened alert ngayong holiday season, magpapakalat din ng mga pulis ang kampok o ng mga pulis para postehan ang iba't ibang barangay laban sa mga kawatan. Ang mga pulis may munting paalala rin sa mga bakasyonista ngayong holiday break. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Edniel Parosa.
Magbababa ng mga pulis ang Campo Crame sa mga barangay ngayong panahon ng bakasyon at pasyalan dahil sa holiday season. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, isa sa mga target ngayon ng kapulisan ay ang maiwasan ng akyat bahay na talamak umano kapag wala sa kanilang tirahan ng mga posibleng biktima. Bahagi ang mga pulis ng higit sa 37,000 na tauhan ng PNP na nakadeploy sa buong bansa, epekto ng heightened alert ngayong Kapaskuhan. Kakabantayan po yung mga bahay at mga establishmento na may iwan po, lalong-lalo na po itong mahabang holiday season po natin. At yan po yung patuloy natin binabantayan dahil isa sa mga madalas natin na itatala ng mga insidente pag ganitong mga bakasyon ay yung pong mga akyat bahay at mga sinisirang pintuan at bintana. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, pinaalalahanan din ni Fajardo ang mga magbabakasyon o babiyahe na huwag i-post ng real-time ang kanilang mga lokasyon. Paraan umano ito para makaiwas sa mga mananalisi at nagbabalak umatake oras na malamang walang tao sa bahay ng kanilang bibiktimahin. Iwasan po natin yung mga tinatawag po natin mga at the moment post po. Alam po natin yung ating mga kababayan mahilig po talagang i-share yung kanilang mga ganap sa kanilang mga respective social media. Ay yan din po yung nakikitang opportunity po ng mga kawatan po, yung mga cyber criminals. Sa ngayon, wala naman umanong nakikitang matinding pantang PNP sa buong Yuletide season. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 National Budget sa Rizal Day, ika-30 ng Disyembre. Ito'y matapos ang mabusising pag-review ng Pangulo sa kontrobersyal na panukalang budget na inihain ng Bicameral Committee para sa susunod na taon. Magbabalita si Leth Narciso. Kinumpirma ng Malacanang na lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Appropriations Act sa December 30. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, pipirmahan ng Pangulo ang 2025 National Budget pagkatapos ng Rizal Day events. Sa naunang anunsyo ni Senator Amy Marcos, gaganapin ang ceremonial signing ng pambansang pondo sa susunod na taon sa Lunes ng umaga sa Palasyo. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na lalagdaan niya ang higit 6 na trilyong pisong budget bago matapos ang taon at hindi magkakaroon ng reenacted budget. Nitong mga nakalipas na araw, puspusan ang ginagawang pagbusisi ng Pangulo kasama ang kanyang economic manager sa national budget, partikular sa mga insertion na hindi kasama sa original na budget request. Sa pinal na bersyon ng 6.3 trillion peso national budget, maraming ahensya ang tinapyasan ng pondo, kabilang ang Department of Education, Department of Social Welfare and Development at Philippine Health Insurance Corporation. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilan pa sa mga balitang dapat niyong abangan. Department of Health nakapagtala ng 17 kaso ng firework-related injuries isang linggo bago ang bagong taon. At ating alamin sa ating MBC TV weather, magiging maulan nga ba ngayong bisperas at sa araw mismo ng Pasko? Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nakapagtala na ang Department of Health o DOH ng 17 kaso ng nasugatan dahil sa paputok bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Health Department, ang firecracker-related injuries ay naitala mula December 22 hanggang 23 sa 62 ospital sa buong bansa. Sa nasabing bilang, 16 ang lalaki na may edad mula 7 hanggang 37, habang isa naman ang babae na may edad 20 o 20 anyos. Sinabi ng DOH na mas mataas ito kumpara sa 6 na kasong naitala sa katulad na panahon noong nakaraang taon.
Sa iba pang balita, pinaghahanda na ng Task Force Canlaon ang mga lokal na pamahalaan para sa posibilidad na itaas ang Alert Level 4 sa bulkan. Ito ang natalakay sa kritikal na pulong matapos magbuga ng maitim na usok ang bulkang Canlaon kahapon, hudyat ng mas maaaring mas malakas na pagsabog. Kaagad naman ay pinag-utos ni Civil Defense Western Visayas Chief Raul Fernandez ang mandatory evacuation para sa mga natitirang residente sa loob ng 6-kilometer extended danger zone. Kasunod ito na ulat ng 303rd Brigade na may hindi bababa sa 6 na individual na naispatan sa Barangay Yubo habang may ilang nagsasagawa pa ng livelihood activities sa Kapagnaan at Sag-ang. Sakaling itaas ang alert level ng bulkan, lalawak pa sa 10 kilometro ang danger zone nito. Inaaral na ng OCD kung saan maaaring ipwesto ang mga dagdag na mga evacuation centers. Sa iba pang balita, iimbestigahan ng Kamara ang pagkaantala ng 200 power transmission projects ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP bilang maagang paghahanda sa mga kalamidad tuwing panahon ng bagyo at El Nino. Ang buong detalye ihahatid ni Milky Regunan. Iimbestigahan ng Kamara ang delayed na implementasyon ng 200 electricity transmission project na makatutulong sana para maibsan ang inaasang epekto ng mga kalamidad gaya ng mga bagyo pagsapit ng 2025. Resulta ito ng hearing ng House Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan ni Parañaque City Representative Gus Tambunting at dinaluhan ng mga kinatawan ng National Grid Corporation of the Philippines, Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission. Sabi ni Tambunting, gustong tiyakin ng Kamara na ang bibigyan nito ng parangkisa ay nakahandang magbigay ng nararapat na serbisyo. Ayon kay Tambunting, mahalagang masilip ng komite ang pagkakaantala sa mga power transmission project para ngayon pa lamang mapaghandaan na ang matinding bagyo at banta ng El Nino. Sa panig ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez, dapat magsumite ang DOE at ang ERC na mga listahan na maaprobadong transmission infrastructure projects, ang timeline ng implementasyon, mga delayed na project, petsa ng pagtatapos at iba pang mamahalagang impormasyon. Una rito, pinatawan na ng ERC ang NGCP ng 15.8 million pesos na multa dahil sa 34 na unjustified delays sa kabuuang 37 na mga proyekto nito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, aabot sa higit 20 financial institution ang tumugon sa hiling ng Department of Education na magpapalipas ng bayad ng loan para sa mga kawani nito o pagpapaliban. Kabilang sa maibibigay ng 4 na buwang moratorium o mula Enero hanggang Abril 2025 ang DepEd Provident Fund, First Consolidated Bank, Manila Teachers Mutual Aid System, Philippine Public School Teachers Association Incorporated at Rural Bank of Malolos Incorporated. Habang 3 buwang moratorium naman sa Land Bank of the Philippines, Beneficial Life Insurance Company at Camarines Sur Elementary and Secondary Teachers and Employees Association. Nasa 16 na financial institutions naman ang nag-commit sa DepEd na magbibigay ng 1 buwang moratorium. Una rito nanawagan si DepEd Secretary Sani Angara sa mga financial institutions na ipagpaliban muna ang pagbabayad ng loan o para sa mga teachers at kawani nito na apektado ng sunod-sunod na kalamidad. Sa kalagayan naman po ng ating panahon, uulanin na malaking bahagi ng Luzon, bunsod ng hanging amihan at shear line ngayong araw bisperas ng Pasko. Inaasahan ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan sa buong Kabikulan, Marinduque, Romblon, Samar at Leyte provinces dahil sa epekto ng shear line. Apektado rin ng mga pagulan ang Quezon Province at isla ng Palawan. Sa Hilaga may dala namang malamig na temperatura at panakanakang pagulan ang amihan sa Cagayan Valley, malaki
malaking bahagi ng Cordillera, pati na rin sa Nueva Ecija, Bulacan at Metro Manila. Samantala, magiging makulimlim din ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa na may banta ng localized thunderstorms. Magbaon po ng payong para sa mga naghahabol ngayong Christmas rush sa mga bangketa, terminal at pantalan, gayon din sa mga mall. Bukas naman, araw ng Pasko, mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin epekto ng shear line, kasama na ang Metro Manila. Maring nagbabala si US President-elect Donald Trump na muli nitong babawiin ang pamamahala sa Panama Canal dahil sa hindi nito makatarungang paniningil sa mga American cargo ships na dumadaan dito. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, nagbabala si US President-elect Donald Trump na muli nitong babawiin ang pamamahala sa Panama Canal dahil sa umunoy unfair treatment nito sa mga cargo ship ng Amerika at anya'y tumataas na impluwensya ng China sa kanal. Mariin namang kinondena ni Panama President Jose Raul Mulino ang mga pagbabanta ni Trump at nanindigang mananatili sa Panama ang nasabing commodity route canal. Ang Panama Canal ang pangunahing daluyan ng cargo ships na nagkokonekta sa Atlantic at Pacific Ocean. Sa iba pang balita, ilang araw bago ang Kapaskuhan, nauwi sa trahedya at nasawi ang nasa 10 katao sakay na maliit na eroplano matapos itong mag-crash sa gramado na isang tourist destination sa Brazil. Ayon sa otoridad, sakay ng eroplano ang piloto na kinilala si Luis Claudio Galeazzi kasama ang 9 na iba pang pasahero na kaanak ng naturang piloto. 17 individual rin ang naitalang nasugatan at nadamay sa naturang plane crash kung saan 2 sa mga ito ay nasa kritikal na kondisyon. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. At iyan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. Malusog na pagdiriwang ng Pasko, panalangin sa bawat pamilyang Pilipino. Lalaki arestado dahil sa illegal logging sa Northern Samar. Sa Hoy, bawal yan, parusa para sa paggamit ng pekeng pera. Alamin sa MBC TV Sports Professional License ni John Amores, binawi. At sa showbiz, spotted the Lightyear Tour sa Pinas ng Big Bang member na si Tae Young, kasado na sa Pebrero. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Health is wealth. Ito ang paalala ni Senator Christopher Bongo ngayong bisperas ng Pasko kung saan kabi-kabila ang tsibugan ng mga pamilya at barkada. Ayon sa Senador, bagamat nakaantabay naman ng health centers, ay dapat pa rin maghinay-hinay sa mga nilalantakang putahe, lalo na mamayang Noche Buena. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Nagpaalala si Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health sa bawat pamilyang Pilipino na dapat ay alagaan ang kalusugan sa panahon ng Pasko. Aminado si Go na ang Pasko ay panahon ng pagtitipon-tipon at pagbibigayan, ngunit hindi dapat may santabi ang kalusugan dahil sa panahon na ito ay kabi-kabilaan ang mga handaan. Ganun pa man ay nagpaalala ang senador na kung sakali at magka-problema sa kalusugan ay may mga malalapitan ng ating mga kababayan. Kabilang na dito ang mga malasakit centers na naitatag dahil sa batas na kanyang inakda. Ganun din ang mga super health centers at regional specialty hospitals sa mga lalawigan. Payo ni Go, huwag mag-atubiling lumapit sa mga ito sa oras ng pangailangan sa kalusugan. Nagpasalamat ang senador na sa pinakauling survey ng Pulse Asia, siya ay nasa pangatlong pwesto. Patunay umano itong kinikilala ng ating mga kababayan ang estilo ng kanyang malasakit at serbisyo. Nauna nang nagpaalala ang Department of Health o ang DOH sa ating mga kababayan na iwasan ang holiday heart syndrome dahil sa dami ng mga handaan ngayong Pasko at bagong taon. Partikular na ang pag-iwas sa mga pagkaing 3 M. Matataba,
matatamis at maaalat. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dakuan naman natin ngayon ang sitwasyon sa Divisoria kung saan dagsa pa rin ang mga naghahabol para mamili ng pangregalo. Naroon ang ating kasamang si Boy Gonzales. Kuyang Boy, kamusta dyan sa Divisoria? Yuel, bisperas ng Pasko, dagsa pa rin ng mga namimili sa Divisoria na para sa umabol sa pagbili ng mga regalo o bagong kasutan para sa Pasko. Ayon sa ilang namimili, ngayon lang sila nagkaroon ng oras para dahil sa trabaho, habang ang iba naman ay ngayon lang nagkaroon ng budget dahil sa late nang ibinigay ang kanilang mga bonus at 13-month pay. Sinabi naman ng ilang tindera na matumal pa rin ang benta ngayon kumpara nung nakalipas sa taon. Dahil sa bukod sa mga mall, ay kalaban din nila mga online na platform. Pero umaasa sila na makakabawi sila ng benta ngayong araw hanggang bukas pag nakapamasko na ang ilang mga namimili. Sabi pa ng mga tindera, hindi naman na umano magbabago ang presyo ng kanilang paninda sa Divisoria. At kabilang sa mga presyo ng paninda nila rito, t-shirt at short ay naglalaro sa 100 piso hanggang 300 na, depende rin sa klase. Ang pantalon naman ay meron 300 pesos. Sapatos, 350 hanggang 400. Habang ang mga laruan naman ay nasa 50 hanggang 400 piso, depende sa disenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Divisoria sa Maynila, maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, patay naman ang isang 28 anyos na lalaki matapos sumalpok sa poste ang minamaneho nitong motorsiklo sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Jomar Velasquez Doctolero, 28 anyos, binata at residente ng Barangay Pulong Norte, Malasiki. Sa ulat ni Malasiki OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., bago ang aksidente, nabatid na ang biktima nakipag-inuman pa kay Artemio Pablos ng Barangay Apaya. At matapos maubos ang ilang boteng alak, dakong alas 6:30 ng gabi, sinakyan nito ang motorsiklo ni Jomar at pinaharurot sa highway kung saan na-lose control ito sa manubela at bumangga sa konkretong poste ng kuryente. Walang suot na helmet ang biktima ng maganap pang aksidente, kaya nagtamo ito ng malubang sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan, sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Summer sa Barangay Happy Valley habang nagtatransport ng iligal na mga kahoy. Ang ganitong inalisto ng personahe ng San Isidro Municipal Police Station sa panguna ni Police Lieutenant Aldi J.C. Lamanilao at kasundaluhan mula sa 43rd Infantry Battalion, Philippine Army. Sa operasyon ng otoridad, caught in the act ang nasabing lalaki sa nasabing aktibidad at nakumpiska ang 12 piraso ng lawaan na may estimated volume na 240 board feet. At tinatayang ang halaga nito ay nasa 12,000 pesos. Dinalang akusado sa police station at haharap sa karampatang kaso. Ang nasabing bayan ay kilala at talamak sa iligal na kahoy, ngunit patuloy itong binabantayan ng otoridad at patuloy ang pagkukumpiska ng iligal na mga kahoy ng mga pulis doon sa nasabing bayan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Mahigit 3.2 milyon na halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Davao City Police Office sa ikinasang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras noong Disyembre 23, 2024. Sa 5 anti-illegal operation ng kapulisan, 7 drug personality ang naaresto matapos positibo na binhan ng iligal na droga. Sa operasyon ng 4 na police station na under ng Davao City Police Office ay nakumpiska sila ng iligal na droga na may kabuuhang 3,200,000
254,956 pesos na standard drug price mula sa Buhangin PNP, Bunawan PNP, Kalinan PNP at Balyog PNP. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, na resulta ito sa pagsisikap ng kapulisan dahil ang DCPO ay bilang isang organisasyon na hindi titigil sa paglaban sa iligal na droga sa loob ng Davao City, gaya ng ipinapakita ng mga iba't ibang police station sa kanilang matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa nagpapatuloy na kampanya hinggil sa lahat ng uri ng kriminalidad ng Pangasinan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial PNP Director Colonel Rollyfer Capocyan, naarestong 23 katao sa isang linggo nilang operasyon. Sa anti-drug operation, nakakumpiska ang mga otoridad ng 1.514 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 10,295 pesos and 20 centavos. Sa Los Firearms, 4 na operasyon ang naisagawa na nagbunga ng pagkakumpiska ng 2 armas at pagkadakip sa 2 katao. At sa wanted person, 11 kataong naaresto sa bisa ng warrant of arrest na naharap sa iba't ibang asunto. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong holiday season, tiyak marami ang makatatanggap o magbibigay ng aginaldo. Kaya asahan ng mahabang pila sa mga ATM para mag-withdraw ng pera. Ngunit sa panahong ding ito, naglipa na rin ang mga gumagamit ng pekeng pera para makapanloko. Ano nga ba ang mga parusa sa mga mapatutunayang nagka-counterfeit o namemeke ng pera? Alamin sa report na ito. Ngayong papalapit ng holiday season ay mas pinag-iingat na ang publiko laban sa mga taong nananamantala at gumagamit ng pekeng pera sa mga transaksyon. Sa dami kasi ng customer na dumadagsa sa mga pamilihan para bumili ng pang Noche Buena o pang regalo. Wala ng panahon ang mga tindera na i-check kung totoo o pekeng pera ang ibinabayad sa kanila. Sa kabila ng mas pinaigting na operasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mula 2010, umabot na sa 35 milyong pisong halaga ng counterfeit money ang nakumpiska at 212 suspect na ang nahuli. Kaya paalala ng otoridad, doble ingat at siguruhing chinecheck ang mga sinusukli sa atin at ang ating ipinambabayad. Dahil ang pamemeke ng pera ay paglabag sa batas sa ilalim ng Article 168 ng Revised Penal Code o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instrument of credit. Sinasaad dito na ang paghawak o pagkakaroon at paggamit ng pekeng pera ay pinagbabawal sa batas. Ang sino mang lumabag dito ay maaring patawan ng presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at multa na 2,000 hanggang 10,000 piso. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa balitang sports, hindi na maaaring maglaro sa professional basketball ang kontrobersyal na PBA player na si John Amores. Yan ang matapos tuluyang bawiin ang kanyang professional license kaugnay sa pagkakasangkot nito sa insidente ng pamamaril sa Laguna. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Tuluyan ng tinuldukan ng Games and Amusement Board o GAB ang karera ng Filipino basketball player na si John Amores sa PBA. Kinansila na kasi nito ang lisensya ng Northport Guard dahilan para pagbawalan na itong muling maglaro sa naturang liga maging sa iba pang professional league sa bansa. Magugunitang buwan ng Setyembre nang masangkot si Amores at ang kanyang kapatid sa isang shooting incident sa Lumban, Laguna kung saan pinaputukan nito ng baril ang isa pang kapwa manlalaro sa lugar. At ito ang naging dahilan para makasuhan ng attempted homicide si Amores. Ngunit nakapagpiyansa rin at nakalaya kalaunan. At sa investigasyon na isinagawa ng GAB, nahatulan itong guilty sa conduct unbecoming of the professional basketball player at naharap sa severe penalty of revocational of his license. Bago ang desisyong ito, una nang pinatawan ng 1 conference suspension without pay si Amores. Pero hindi ito ang unang beses na gumawa ng ingay ang manlalaro dahil una na itong naging controversial sa NCAA Season 98 sa laro ng Jose Rizal University at College of St. Benilde kung saan ito pinagsusuntok ang mga kalabang player.
Sa kabila nito, nakuha si Amores bilang 51st overall pick ng Northport Batang Pier sa 2023 PBA Rookie Draft. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng K-pop, mukhang may mapupuntahan na agad ang pamasko ng ilang fellow VIPs o fans ng South Korean supergroup na Big Bang. Ang miyembro kasi ng grupo na si Taeyang nakatakdang mag-concert sa bansa sa darating na Pebrero 2025. Ang iba pang detalye sa The Light Year Tour ng singer tutukan sa Showbiz Report na ito. Attention fellow VIPs! Bibisita sa bansa next year ang K-pop superstar na si Taeyang. Ang Big Bang member dadalhin ang kanyang The Light Year Tour sa Mall of Asia Arena sa February 22, 2025. Batay sa anunsyo, nagkakalaga ang tickets ng mula 4,000 pesos hanggang 16,725 pesos. Maugunita na umarangkada ang The Light Year Tour ng Eyes, Nose, Lips hitmaker last August sa Seoul, Korea, kung saan nagkaroon ng guest appearance ang kanyang mga kagrupong sina G-Dragon at Daesung. Habang nito lang nakarang buwan, muling nagsama-sama ang Big Bang sa Mama Award stage matapos ang 9 na taon. Dito, pinerform ng second-gen K-pop supergroup ang kanilang hit songs Bang Bang Bang, at Fantastic Baby. Taong 2006 nang mag-debut si Taeyang bilang bahagi ng Big Bang sa ilalim ng YG Entertainment. At April last year, inilabas nito ang kanyang comeback EP Down to Earth. At kabilang nga rito ang kanilang collab song ni Blackpink Lisa na Shung at Vibe kasama naman ang BTS member na si Jimin. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa kapapasok lamang ho na balita, muling nagbuga ng abo o ash emissions ang Canlaon Volcano kanina hong alas 11:37 ng umaga. Ayon ho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagbuga ito ng maitim na usok na may taas na 1,200 metro at inaasahang mapadpad sa south at southwest sectors ng bulkan. Nananatili naman po sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon at natapos din po ang ash emissions kaninang bago mag alas 12 ng tanghali. Have yourself a merry little Christmas. At yan na po ang mga nakalap namin ngayong araw ng Martes, bisperas ng Pasko, December 24, 2024. 11 oras na lang, eksakto, at muli na namang magsasama-sama ang mga pamilya para salubungin ang pagsilang kay Hesukristo at magsalo para sa Noche Buena. Maliit man o magarbo ang hapagkainan, huwag nating kakalimutan na ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa pagmamahalan, pagbibigayan at pagsasama-sama. Sa ngalan ho ng buong pwersa ng DZRH News, MBC TV at sa ngalan ng aking partner Ms. Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Pasko, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy Holidays!